Running 101. Yung shoulder, it should be relaxed all the time. Running Coach Rio De La Cruz o Run Rio. That's our Running 101. See you on the road. Bakit ganun na lang yung gusto mong kumita ng pera? Kasi yung kinakain namin, hindi ko siya na-enjoy. Walang ulam eh. So, na-experience ko yung kumain ng kanin, tubig, at saka asin. Mula sa pagtakbo ng walang sapatos sa pagiging running coach ng pinakasikat. Pupunta ako sa sports center. Ayun nga, tapos wala akong sapatos. Kasi nakapaa kami naglalaro eh. Kaya lang yung sapatos na binigay niya sa akin, maliit. So, namamatay yung kuko. Kinat ko yung harapan na part ng sapatos para magkasya. So, yun yung ginamit ko na sapatos. Paano yumaman si Coach Rio at naging race organizer hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa? Yun yung first event ko. Tapos, di ba, pinaghandaan ko ng matagal. Tapos may mga sablay din. So, hindi siya perfect, pero marami akong natutunan. Exclusive! Libutin natin ang kanyang bahay and be inspired by the story of Coach Rio. Kaya lumalaban tayong nakangiti. So, nandito tayo ngayon sa Marikina. Saan nga ba nagsimula si Coach Rio? Napakapayak ng kanyang pinagmulan at napakalayo na rin naman ng kanyang narating. Pero ngayon pupuntahan natin yung lugar kung saan siya lumaki at natutong maggala at maglaro at tumakbo. Ako, kilala niyo ba to? Kung kayo ay tumatakbo, no need to say more. Makakasama natin ngayong araw si Coach Rio De La Cruz. Tara! Uy, ganda ng house! So, excited ako. Ako man ay napapatakbo lately. Pero gusto ko malaman kumusta na ba si Coach Rio ngayon. Kasi alam natin malaki yung in-improve ng buhay niya. Madaming pagbabago sa buhay niya mula nung pinasok niya ang running. At marami rin mga kagaya natin na nahuhumaling, no? Uy, puro rubber shoes. I love it. If you go to a house of a runner, what do you expect to see? But several pairs of running shoes. Nakakatuwa naman ito. Oh, Coach Rio De La Cruz. At ito yung kanyang doorway. Nakakaaliw. So, ito makikita nyo, may mga malalaking shoes. May maliliit na shoes. Kasi syempre yung pamilya niya rin. What do you expect? Syempre yung mga bata for sure. Yay! Hello! Bahay, syempre pangarap natin. Diyan kasi ako nakatira sa kabilang likod eh. So yan yung bahay namin dati. And syempre nangarap tayo na nakikita mo sa likod ng bahay mo na sabi ko, balang araw gusto ko rin magkaroon ng sariling bahay. So tinatarget ko talaga tong property na to. So yun, nung nabili ko siya, ang may-ari, ninong ko, si Ninong Ezekiel Robles. So nakiusap ako sa kanya na, Ninong, bilhin ko na to. Tapos syempre may discount kahit papaano. So umura kong nabili yung lote. Pero yung bahay, medyo matagal ko siyang ginawa. Kasi yung inspiration ko dito is shipping container. So nung pag tinira mo sa labas, para siyang shipping container eh. Pero nung tinanong ko yung kaibigan ko sa bangko, sabi niya mahirapan daw akong i-loan siya if ever. Kasi yung materials na ginamit, mababa yung value. Pero sabi ko, yan, yung drawing niya, ako yung nagbigay ng concept, inspiration doon sa architect na ito yung gusto ko, yung ganyan. So, yan. Wala akong contractor dito. So, wala akong contractor. Ang ginawa ko dito is, kumuha lang ako ng mga supplier. Like yung supplier ng wood. Ito, mga wood na yan. Mga and then, I-beam. Yan, kumuha ako ng mga supplier niyan. Tapos yung kapatid ko kasi, di ba sanay kami sa sa construction. Kaya nga sabi ko sa yung nanay, yung tatay ko, kami yung kapintero.
So yung kapatid ko medyo magaling siya. So yung pinahead ko dito. So ako lang bumibili ng mga materyales. Kaya hindi ko siguro ma-advise kasi medyo tatagal siya tsaka mas magastos. Kasi siyempre minsan natatakot ka rin na kumuha ng contractor kasi mas mahal. So yung wife ko gusto niya medyo maliwanag kaya maraming bintana. So open area lang siya. So hindi naman mahilig mahilig kumain pero wala masyadong time magluto. So gusto ko lang mayroong island dito na magagamit. Tapos yan, hindi rin nagagamit ng lutuan. So nasa labas yung dirty kitchen. And then ito yung dining. So ito, nabili ko yung table na to kay Angie King. So si Angie naging business partner ko siya. Doon sa car restoration, nagkaroon ako ng isang company. So marami rin siyang nire-restore. So naging partner kaming dalawa. So nabenta ko sa kanya yung company. Siya na yung may-ari. Tapos, So, itong bahay na to, dati dinudungaw-dungaw mo lang. so, Galing yung itong neighborhood na to. so sa taas, simple lang naman, kwarto lang naman. Pero itong mga, yan, Nara rin tong mga pader na to. Oo, Nara. So, Bakit nahilig mo naman yung Nara? Hindi ko lang alam, maganda lang tingnan. So, yan yung napili ko na alam ko naman yung Nara na matibay. So, mayroong supplier na legal naman. Ganda, pero maganda siya. So, ito, ako yung may idea. Sabi ko, industrial lang. Na, Meron bang semblance of dati mong tirahan dito na? wala naman. Kasi ito lang nakikita ko sa mga YouTube. Na gusto kong siguro sa labas tayo. Sa taas, medyo halos ganito rin yung itsura. Gusto ko yung duyan eh. So yan, para sana sa anak ko na gusto ko na maluwag yung area. Oo, yan. So, yung design niya, Ganda. tinignan mo. Super ganda. Yeah. Oo, mukha siyang container. Para nga siyang probinsya no? Cladding yung tawag, cladding, no? Yan. Tapos ito yung mga sobra na I-beam. Itong bahay kasi I-beam Kaya di ba nga lindol? So gusto ko matibay. Tapos ito tinambakan ko to, malalim nito So parang 1 floor yung foundation ko nito. Para sa baha. Yes. Kasi nung nag-undoy nandito kami. So inabot yung kabilang bahay namin doon. Tapos ito, tinaasan ko na so kung makikita. Kaya ganon. Oo. Medyo mainit. So Ang laki pala ng lote. Ito yung parking. Ito yung ano to? Ito parking. Ito kabilang subdivision na to. So ito Maki, medyo malaki din siya. Although malaki din siya nung binili ko. Yung mga lahat. So ito yung bahay ko. Bahay namin dati. Bahay. Unang so, bahay. Sinisilip. Hindi, yan yung sa foster father ko. Sa Oo. So diyan ako nakatira dati. Yan yung kwarto ko. Yan yung kwarto ko sa taas. Talaga lang. Ito yung nagpatira sa'yo. Oo, so ito yung sinisilip-silip ko na sabi ko, gusto kong magkaroon din ng sarili kong bahay. Oo. So, mura lang nabili natin yung lote dito sa kasi hindi pa siya develop dati. Anong feeling nung natupad yung mga pangarap mo at higit pa? Siyempre, masarap sa pakiramdam. Oo, na galing ka dati sa wala, di ba? Na hindi masamang mangarap. Pero siyempre, pag mangangarap ka, dapat may plan ka kung paano mo siya ma-achieve. Hindi lang puro pangarap. Kasi pag puro pangarap, walang pupuntahan. So, yun, kailangan mong hard work. Yan. Tapos ito, yung sa misis ko, nagka-climb kasi siya yan. So, may wall climbing. Kay misis to. So, ang astig. nung pandemic, dyan yung office namin. So, garahe ko kasi ito So, nandyan kami dati puno ko misis. So, nagka-climbing yung misis ko. At nagra-ride ka rin. Nung dati kasi diba nagkukulik ako ng mga sasakyan na luma. Masikip. So, motor na lang. Nabibenta ko yung mga sasakyan ko. Tapos nagpalit ako ng motor. So, yun. So, ito na lang pinira ko ng motor. So, nagkukulik ako ng Vespa. Mga Vespa. So, ito yung big bike ko na natira na lang. Dati, 4 sila 43 years old. 43. Wow. So, 1982. From Kamsur. Yes. Bigyan mo akong visual lang ng Kamsur. Anong bukid ba ang buhay niya? So, bukid siya. Tapos, laging wala yung tatay ko dahil patay na yung tatay ko So, recently lang, bago I think after pandemic. Ano kasi siya lasinggero. Tapos, babaero. So, siguro binata.
Di ba? Kasi dami namin 7 kami. Tapos in total, 14. Nga eh. So, merong sa mother side, may sa father side. So, pag kinumpute mo lahat yun, 14 kami. Ako yung pang 7. So, meron pang umano sa akin, sumunod, na nung naghiwalay yung parents ko, yun yung kasama niya. Tapos, after few years, pag galing namin ng Bicol, and then, diyan na kami mismo sa Ulandes. Ulandes yung tawag pero siya, Industrial Valley Complex. So, doon kami nakitira sa tita ko, kapatid ng tatay ko. Parang nag-away yung tita ko tsaka yung tatay ko. Hala. Napilitan kaming umalis. Oh. And then lumipat kami sa Taguig, Ususan. O tuwing umuulan, so kailangan mong tumawid ng ilog. So ako, yung kapatid ko na babae, si Merlin, at saka yung kuya ko, pag pumapasok kami, sabay-sabay kami. So, sinasakay nila ako sa likod kasi maliit pa ako grade 2. So, anong tawag doon? Sa labay. Sa Tagalog, diba? Sa labay. Dati, hindi pa uso yung refrigerator. So, mainit, summer, so ang alam mo yung ginagawa ko, mayroong isang tindahan na naggagawa siya ng yelo. Yung yelo nasa plastic. So, binibili ko siya. Tapos, nilalagay ko siya sa styrofoam. Nilalako ko siya. As in, sumisigaw talaga ako ng yelo kayo dyan. Tapos kapag natunaw na siya, ice water kayo dyan. Ilan taon ka yan? Grade 2. Kasi nga, syempre, bonggang-bongga yung running naging negosyo mo na. Pero bata ka pa lang talaga, as early as 8 years old, negosyante ka na talaga. Yes, oo. So, bakit ganun na lang yung gusto mong kumita ng pera? Kasi yung kinakain namin, hindi ko siya na-enjoy. Walang ulam eh. Happy ka ba? Para wag ka mabitin, please like and subscribe to our channel para makagawa pa tayo ng mga inspiring at nakakahaping mga content. And don't forget to click on that alert button. Now na! Maraming salamat! Be happy! So, na-experience ko yung kumain ng kanin, tubig, at saka asin. Or kapag medyo may pera ng konti, kanin, toyo, at saka, oil. Yung cooking oil. So, sinasama mo siya doon. Or kapag medyo angat pa ng konti, Milo. With rice? With rice. So, yun yung gagawin mo. Oo, yun yung ulam mo. Tapos, minsan, experience namin, walang ulam, ang gagawin mo dun sa, diba, konti lang kasi yung bigas eh. So, kailangan yung paghatian. So, para dumami siya, at makakain kami mga magkakapatid, kailangan mo siyang gawing, lugaw. Kasi diba yung lugaw, pag, nag-e-expand. So, may mga tubig siya, so mabubusog ka. Tapos, lalagyan mo lang yun ng asin. So, alam mo yung ganong story na na-experience. So, parang doon, parang gusto kong kumita kahit papaano. Tapos, I think, nagkabati yung tita ko at saka yung tatay ko. So, from grade 2 ako doon, from Ususan, lumipat naman ulit kami. Balik na naman. Ng Marikina, ng Industrial Valley. So, dyan na ako nag-elementary. So, dito naman, maraming kaibigan. Tapos, yung mga laro namin, medyo na din sa sugal ng konti. Hindi naman sugal kasi bata ka, yun talaga yung, yung, alam mo yung text. Oo naman. So, mayroong pustahan. Pusta ka. Or, paparamihin mo yung text mo. Tapos, pag marami siya, ibebenta mo. Or yung Jolen, di ba, pag nanalo ka sa Jolen, marami kang Jolen, ibebenta mo siya. Parang ano na yung halaga sa'yo ngayon ng pera? Ngayon na meron ka na sa buhay? Siguro yung ini-equate ko siya for family future na ayaw kong ma-experience nung family ko yung nangyari sa akin. So, sinisave ko siya. And as much as possible, ini-invest ko siya. Doon pa rin naman sa running. Oo. So, yun yung pinaka-importante sa akin yun. Actually, yung first love ko is basketball. Kasi usong-uso doon sa barangay namin yung basketball eh. Paano ka nagpunta from basketball to running? Oo, yun. So siyempre, doon sa barangay, basketball talaga yung gusto mong gawin eh. Siyempre, hindi naman ako tatanggapin, hindi naman ako ganun kagaling, tsaka di naman ako ganun kataasan, no? So sabi nga, yun nga, running yung, pumunta yung teacher namin, PA teacher. So yun nga, nagtanong siya, sino yung gustong mag-join ng dito? Running.
So yun, hindi nga ako nakuha. Pero pumunta ako nung hapon. Nakuha ako sa long jump. Tapos yung sprint, nakuha din ako. So, magmula nun, sprinter ako. So, anyway, sprinter ako, hindi ako nananalo. So, nag-change ako ng event, nag-long distance. Kasi may overage na din ako nung grade 6 ako. So, yun, dun ko nagustuhan. Habang nag-train ako, may nakilala ako, si Kuya Donato. Sinasama niya ako dito sa sports center. Tapos nagustuhan ko siya. Gusto ko yung challenge Sabi ko gusto kong mag-improve. So, yun. Right after ng class namin, pupunta ako sa sports center. Yun nga, tapos wala akong sapatos. Di ko alam naman na kailangan mo pala ng sapatos. No, kailangan mo naman tumakbo. Oo, kailangan mo na tumakbo kasi nakapaa kami naglalaro So, binigyan niya, di ko maalala kung siya yung nagbigay sa akin or yung kapitbahay ko sa Industrial Valley. Kaya lang, yung sapatos na binigay niya sa akin, maliit. So, namamatay yung kuko. So, ang ginawa ko, kinat ko yung harapan na part ng sapatos para magkasya. So, yun yung ginamit ko na sapatos. Nag-high school ako sa Quirino High School. Doon ko na, na mas tumindi yung love ko sa sports. Kasi, syempre, nananalo ka, tapos namomotivate ka, tapos meron kang mga fan run na sinasalihan. So, hanggang sa na-realize ko na, if galingan ko, makakapag-aral ako. So, ngayon, nung time na yun, parang tinatalo ko yung college nung nasa high school ako. So, nakita naman ako nung coach ko sa UP, si Coach Jay Sales. So, doon ako napunta sa UP. So, yun, sa awa ng Diyos, dahil nga dun sa training na ginawa ko, ako yung number 1 sa team namin. So, kasi nagko-compete ako sa mga fun runs, syempre wala ka namang pera para syempre may gastos din So, sumasali ako sa mga fun run, halo ako doon. So, iniipon ko siya. Tapos, nung nasa college ako, minake sure ko na gusto kong maging mabilis. Gusto kong maging magaling. So, pumupunta ako ng Baguio. So, sa Baguio ako nagtitraining. Oo. Merong nag-ampon sa akin foster father ko. I think parang first year ako. So, every time na mayroong mga fun run, siya yung nagre-register sa amin. So, yung team namin. So, hanggang sa humingi ako ng tulong, tapos sabi ko, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. So, tinulungan niya ako. Parang inampun niya ako. Ang nag-guide pala sa'yo, puro coaches rin. Wow. Hindi si Papa. Pero mga coaches yung nagsabing pwede kang mangarap actually. Paano ka naman naging Coach Rio? Dahil nga yung dedication ko doon sa training, medyo naging advantage ako sa mga competitor ko sa UAP kasi nagtitrain ako sa Baguio every summer or every sem break. So nakakasabay ko yung national team. Na-improve yung performance ko. So pag nag-compete ako sa UAP, pang national team level na. Na-overlap ko sila. Oo, kasi training mo national team na. So, yun yung naging advantage ko. Eto na, ipag-swak mo na, yung naging negosyo mo na yung running. Kailan lumawak na, hindi, kailangan mas malaki pa kita ko dito. So, ganito yon. So, yung ultimate goal ko talaga, dream, is maka-compete sana ng London Olympics. Anong nangyari? Kaya lang, yung time na yon para mag-train ako, kailangan ko ng pera. Kasi kailangan ko pumunta ng ibang bansa to train. So, wala akong pera. Sa tingin ko parang end of my dream. Kasi dito, mahirap na mag-train na ikaw lang, di ba? So, sabi ko, magko-coach na lang muna ako. Yun muna yung first work ko coach. So, gusto kong ma-share yung knowledge ko sa UP and makapag-give back din. Naging coach ako ng long distance ng UP for few years. Kaya lang, hindi siya enough for me to earn. So, nung time na yun, pagka-graduate ko, nagko-coach na ako Pero meron na akong idea sa isip ko. Kasi pag tumatakbo ako nung time na yun sa mga fun runs, hindi siya maayos na pag-organize. Hindi nasasarado yung road. Tumatakbo ka kasabay mo yung mga sasakyan. Walang timing chip. Yung tubig, tap water. Tapos ito yung binibigay sa'yo. Medyo magulo din. No? So, naisip ko, kasi sumasali ako minsan sa mga competition abroad and pinapadala ako nung time na yun. Tsaka yung
isang tumulong din sa akin si Ezekiel Robles. Ninong ko yun ngayon sa kasal. So si Ninong Exi, kapag mayroong mga competition ako sa ibang bansa, sa kanya ako humihingi ng tulong. Bibigay siya sa akin ng financial support. So, doon sa business na yun, so naisip ko na mayroong opportunity na sabi ko, parang meron akong pwedeng contribute sa running. Kasi nakita ko yung mga potential na pwede pang i-improve. So, siyempre, nagko-coach ako. And then, yung Ayala, meron silang Ayala Olympics. So, nagre-recruit sila ng fresh graduate para sa managerial position nila na athlete. Alagang Ayala, parang yun ngayon. So, pero maganda yung program nila actually kasi nagkakaroon ng opportunity yung mga varsity na magkaroon ng profession. No? So, nandun ako, nagtitrain ako as a managerial position. And then, pero, yung isip ko, nasa labas, na nasa running. So, mayroon na akong concept na yung isang run ko, na gusto kong gawin, na may idea ko na ito yung gagawin ko, ito yung papamigay ko. Problema ko, wala akong pera. Tapos ang naisip ko na lang, magpapadala ako ng letter sa mga sponsor, sa mga company. Tapos dito papasok si Ninong Exi. Kung hindi ako nagkakamali, binigyan niya ako ng 300,000. Oo, 300,000. I think So yun yung pinambili ko ng damit. Pinagawa ko ng damit. So nandun yung logo niya. So ang pangalan ng event na to is The Great UP Run. So nakipag-partner ako sa isang organization sa UP. Oo, yun yung first ko, 2007. August 24, 2007. So meron akong supplier ng damit. Tapos hindi pa uso yung bib number na ginagamit namin ngayon. Wala pa timing chip. So ang ginawa ko, yung damit, ino-order ko sa kaibigan ko. So nangihiram ako ng motor. So yun yung ginagamit ko. Na pag sinusundo ko yung damit, nilalagay ko sa harapan. Tapos ipapak ko yun isa-isa. Tapos ako yung nagko-collect nagpapaprint nung bib number. So tumutulong ako pag print niya. Tapos manual registration, pinapa-xerox ko lang sa UP. Yung registration form. Tapos in-invite ko yung mga runner, nagsa-sign up siya. Tapos pag natapos, itutupi ko yung table, tsaka yung upuan, ilalagay ko sa motor, uwi ako, dito yung nagrent ako ng barricade or hiniram ko yung barricade na existing sa UP. Ako yung nagbubuhat para i-set up ko. So dahil, syempre, first time, wala akong pambayad sa mga MC or host. Ano nangyari? So, ako yung nag-host. As in, yung set up, doon ako natutulog sa sidewalk kasi pagod na pagod ka na eh. So sa awarding, ako din yung nag-award. So syempre yung partner ko na group sa UP, so syempre tumutulong din naman sila. No, pero nawala yung tsinelas, natakpan. Patay. So nagalit yung mga runner kasi na-promise ko yung first 100 or 200 mayroon siyang tsinelas. So as in iyak talaga ako kasi pinaghandaan ko yun eh. Tapos may mga sablay din na yung nabusan ng tubig, may naligaw. So yun. So yun yung first na experience. Parang naiyak ako nun, tapos hindi ako nakatulog for 2 days. So hindi siya perfect, pero marami akong natutunan na kung paano ko siya may improve. So, magmula nun, parang kailangan ako yung unang mag-isip ng innovation. So, yung timing chip, nag-research ako kung ano yung best timing chip sa buong mundo. Yun yung first event ko. Tapos, after a month, nag-create ulit ako ng isa. So, para sa isang napagod, tinuloy mo pa din. Tinuloy ko pa din. Kaya rin medyo naging successful yung Run Rio. Dahil, alam mo yung maraming comments, feedback. So, medyo talagang masasakit. So, sabi ko, sige, yung next race, gagandahan ko na, gagalingan ko. So, sa awa ng Diyos, yung second race ko, wala naman naging major problem. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. So, nakakakuha na ako ng company na gusto akong kunin na mag-organize ng race. So, branded na. So, yun, hanggang sa naging monthly yung event ko, hanggang nga sa naging number 1 kami na race organizer sa Pilipinas. 5, 4, 3, 2, 1, go! Woohoo! Good morning! So dito lumaki si Coach Rio. Oo,
yung bahay namin dati. Kaya lang iba na may-ari. Pero ganun pa rin itsura? Yun pa rin? Hindi, mas maganda ngayon. Dati, ano yan eh. Barong-barong yan. Mabilis talaga tumakbo ng bilis. Siya basketball. Nakapaa po nag-training. Siya basketball. Kaya nawala yung sapatos niya kasi Hindi sanay, nawala sa sports center. Kasi teammate kami. Tumatakbo ka rin! iba naman po ako sa volleyball naman ako dati. Tapos basketball. Ay po! Mga kalaro ko nung bata. Talaga lang? Kalaro? Talaga lang? Totoo? Diyan ka na ba? Bahay namin dati, di ba? Sila na nakatira. Kababata ko. Inuhubaran ako niyan dati ng short. Dahil classmate ka. Hindi, yung kuya ko yung kaibigan niya. Talaga lang. Idol po namin yan dito. Hindi po niya kami nakakalimutan. Pabalik-balik po siya dito kahit ano. Ay, panalo. Po yung undoy, di ba namigay sa dito sa atin? Oo, nung pandemya. Siya po yung namigay po sa amin. Hindi niya po kami pinabayaan talaga. Siya nakalimot. Tumatakbong hubo. Nag-iikip ng tubig. Talaga lang? Kasama mag-boss ng balde. Talaga? Wala pa kaming tubig ng araw dito. Ayun pala, dito pala nanggaling si Coach Rio. At yung mga kapitbahay niya, mga dati niya kalaro dito sa kalsada. Kaya yung mga laro-larong yan, malayo na aabot niyan, Malayo rin ang nararating. Papasan mo, Oo, mga teacher yun ang anak ko. Ikaw, kalaro ka rin? Yes po, kababata ko po yan. Talaga lang, anong masasabi mo kay Coach Rio? Kunwari nakatakip yung ganyan ko. Ano daw? Mabait yan, napakabait. Ayan yung magkakabata pa kami, mga makulit kami, isa kami sa mga nagtatakbuhan dito. Alis muna ako para masabi niya yung totoo. Makulit! Talaga, Diba? Na-inspire naman ako mag-sports bigla. Andiyan pa din ba si Harvey? Ito yung bahay niya. Sa amin, tatlo. Diyan kami nagtutong its. Tong its, di ba? Tong Eats, Tex, Jolen. Jolen. Mga suntukan dyan, no? Pag hindi nagkakaintindihan. Ito yung school mo! Oo, yan. Nung grade 2, grade 3 ako, yan yung room room namin. Ito Tapos na rin grade 5, grade 6 dito sa kabilang, kinukuha namin kalapati pag dumapo eh. So, akyatin mo siya. Tapos meeting place namin dyan sa may basketballan. Ay, ang saya. Yan, dito ako Good na times. ng running. Good times din. Kasi mga laro namin, football, no? Kalye talaga. Oo, kalye eh. May future pala sa larong kalye. Oo naman. Doon nanggagaling karamihan ng mga mga magagaling na Pinoy. Pero sabi mo there was a time na almost na burnout ka na, tinalikuran mo ang running. Bakit? Hindi naman sa tinalakuran. No? Kasi yung sa running naman, since 10, 11 years old, tumatakbo na ako. No? So, siyempre mayroon talagang time na mapagod ka din. So, after ng UAAP yun, actually, nag-die down ako. And then, kakabay kasi nung nag-organize ako ng races. And then, siyempre na-feel bad ako kasi yung dating bilis ko, hindi ko na siya na-achieve. So, siguro yun yung regret ko na nag-stop ako. So, ngayon, bumabalik ako. So, tatapusin ko yung 7 World Marathon Major this year. Nakailan ko? Nakatatlo na ako ngayong taon, pero natakbo ko na kasi yung ibang races eh. So, gusto kong tapusin yung 7 sa isang taon. Okay. So, halos wala pang gumagawa na kasi yung Sydney Marathon nga is first time na magiging kasama siya. So, if ever, tayo magiging first na nakatapos. Tapos yung sa pag-organize ng race, hindi naman kasi malaking utang na loob na ko dyan. Sino ba yung ayaw na magkaroon ng ganitong opportunity? Ang maganda lang ngayon, lalo na nagkaroon ka ng pamilya, yung nagkaroon lang ng iba pang goal or motivation or inspiration. Dati gusto mo lang bumilis, pero ngayon gusto mong maging healthy para sa pamilya mo. Is yung gusto mong humaba yung buhay mo, na ayaw mong maging sakitin para sa pamilya mo, gusto mong makasama mo sila ng mas mahaba. And that's the other side of Coach Rio de la Cruz. Be happy!